dito sa ating local market ay merong mga nagtitinda ng mga halaman. And so ako inaingganyong bumili nung isang halaman. Binili ko siya, inuwi ko itong halaman na ito. Napakaganda ng dahon. Kung titingnan mo ay talagang hahanga ka, no, sa halaman na ito kasi maganda. Lumipas yung mga araw, hanggang 1 linggo, ay unti-unti nalalanta yung halaman na napakaganda. Tinutubigan ko naman, dinidiligan ko naman. Tapos ay inilalabas ko rin naman sa lugar na mayroong araw. Pero after a week nga, yun, nalanta po siya. And I discovered later, dahil patay na, nalanta na siya, patay na siya, tiningnan ko siya, hinugot kong ganon, ay halos walang ugat. Halos walang ugat. In other words, nabudol ako. Meron palang ganon, nagtitinda ng mga halaman na isinuksok lang ganon, putol, at tapos ay walang ugat. Naalala ko tuloy yung ating buhay bilang mga kumikilala sa Diyos, ating buhay bilang mga mananampalataya. Kung gaano kahalaga yung ugat. At kung gaano kahalaga na yung ugat na yon ay nagpapatuloy at yung ugat na yon, nagsisimula siya sa maliliit sa bahay. May nakita ko yung isang halaman, may nagbigay ng isang halaman na napakaganda doon. Tapos meron siyang malaking, yung lumang washing machine na sira, doon nilagay. Tapos tinanong ko kay sister, sabi ko, ano ba yung mga puti na nandyan sa nakalabas doon sa pinakang paso niya na lumang washing machine na body. Ano ba yung ang daming ugat na mga puti na maliliit? Ugat daw yun nung halaman na nandoon sa lalagyan na yun. At pino na ugat siya. Pero later, alam ko na yung pinong ugat na yon, yung malalambot na ugat na yon, ay lalaki siya at magiging matigas din yung ugat na yon. Diba? Tulad ng mga nakikita nating mga puno, lumalaki ang ugat at nagiging matigas din siya, strong and sturdy. So, nakita natin dun sa halaman na binili ko na kahit ano yung gawin ko, diniligan ko, in-expose ko sa araw, pero wala nangyari. Namatay pa rin siya. Nalanta, namatay. Ang dahilan ay dahil walang ugat o kakaunti yung ugat na nakakapit doon sa lupa. Ang Awit, chapter 1, ay naglalarawan ng isang buhay na maunlad na buhay, masiglang buhay, hindi nakabase sa outward na performance o sa anyo nitong halaman, kung hindi nakabase doon sa hindi nakikitang ugat ng puno na nandun sa ilalim ng lupa. Unseen, dahil nakabaon sa lupa. At of course, hindi na nagsisimula yun sa mga pino, maliliit na ugat, pero later siya, lumalaki yung ugat na yon. At dahil siya ay nandoon sa tubig, may tamang tubig siya, may tamang sunshine siya, siya ay tumitibay, nagiging strong. At sinasabi din sa atin ng salita ng Diyos na tayong mga nakay Kristo ay binibigyan ng Diyos ng biyaya, grace after grace. Yung dahilan nga kung bakit tayo ngayon nandito, dahil sa grace after grace na tinatanggap natin sa Panginoon. Sino po dito yung nakaranas na magkasakit? Taas po yung kamay. Huwag po kayong mahiya. Lahat tayo nagkasakit. Pakibaba po. Sino po yung nakaranas na pinagaling ng Panginoon sa sakit? Salamat po. Biyaya ng Diyos. Kaya tayo gumaling sa biyaya ng Diyos.
Kaya tayo may lakas ngayon dahil sa biyaya ng Diyos, sapagkat binibigyan tayo ng Diyos ng grace after grace. John 1:16 ang sabi, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Sometimes, hindi lang natin nakikita itong mga pagpapala ng Diyos sa atin. Pero I tell you, mga kapatid, tingnan lang natin. Maging conscious lang tayo. Kahit sa araw-araw na nangyayari sa ating buhay, sa lakas na meron tayo, sa kagalingan, sa karamdaman na meron tayo, hindi tayo mawawalan ng ipagpapasalamat sa Diyos. Yung katinuan ng isip natin. Imagine, pwede pa tayong magplano. Bukas, pupunta ako doon sa Axe Bulwagan ng pagdiriwang para ma-enjoy ko yung pribilehiyong binigay ng Panginoon na matagal na hindi na-enjoy nung panahon ng sakuna, nung unang panahon. Pero ngayon ay malayang-malaya at na-enjoy na natin. So, ang biyaya ng Diyos, tinatanggap natin. Kahit minsan hindi natin nakikita. Gusto ko po sa araw na ito ay dahil 10 years and even beyond, ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay actually beyond 10 years. Yung magulang ninyo, pinagpala ng Panginoon, yung lolo't lola ninyo, yung kalolololololohan ninyo. Kaya nga tayo narito ngayon dahil ginamit sila rin ng Panginoon para tayo ay mailabas dito sa daigdig. So, ang biyaya ng Diyos, kung titingnan natin, ay hindi lamang 10 years. It goes beyond 10 years. Pero dahil ang local church natin ay magte-10 years na, kaya se-celebrate natin ang kabutihan ng Diyos. 10 years and beyond, yung kabutihan ng Diyos in 10 years and beyond. Kaya nga, ang ating mensahe ay binigyan natin ng pamagat din na tender roots. At dyan sa tender roots, makikita natin, maalala natin yung bang mga ugat na napakapinong mga ugat, which later will develop into that which you can see dyan sa ating slide. Tenacious growth. Sinabing tenacious, yan ay nagiging strong and sturdy, at nagpapatuloy. So yung ugat na yon ay lumalago at nagiging strong and sturdy, nagiging resilient at nagpapatuloy ang paglago. God calls us to be deeply rooted in His grace so that we can grow in resilience even in hard seasons. Ang paanyaya ng Panginoon sa atin, tayo ay lumago sa biyaya ng ating Panginoon. Para kahit dumating yung mahihirap na sandali sa ating buhay, tayo ay tulad nga nung puno, yung bamboo, napakaganda nung bamboo, sabi ng mga nag-ESP, bamboo, yung punong kawayan natin, na kahit dumating yung bagyo, humahapay siya, pero hindi siya napuputol. At yung puno, na ang ugat ay matindi, ang kapit sa lupa ay ganoon. Ganoon din. Kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay, dahil yung ugat niya ay matindi, ang kapit, nagiging resilient. Nakakabangon muli. Pagka nakaranas ng dagok ng buhay, minsan hindi lang isa, minsan hindi dalawa, minsan lahat ng sides ng buhay ay nasusubok tayo. Kaya nga tayo nagpapanalanginan sa isa't isa. Dahil kung hindi rin tayo magpapanalanginan sa isa't isa, mga kapatid, I can't imagine kung anong mangyayari sa atin. Kung hindi tayo magpapatuloy na lalago sa ating pagkakilala sa Diyos at pag-angkin ng kanyang mga biyaya. Pagkilala dun sa mga biyaya ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung saan tayo lahat pupulutin. Kaya ang ating tandaan na phrase, tender roots, tenacious growth. Sana sa pagtatapos natin, sa paghihiwalay natin
ay alalahanin natin itong phrase na ito, tender roots, tenacious growth. Kung yung ating ugat ay malambot, mura, at ready na tumanggap ng pagtuturo ng ating Panginoon, tayo ay makakatiyak na magiging strong ang ating buhay, maging ang ating pananampalataya. Ang principle na gusto kong tandaan din natin ay yung true flourishing begins with being rooted in God's grace. Yung tunay na pamumunga, lagi nating binabanggit yung maging magbunga ka. Alam niyo po, ang tunay na pamumunga, yung hinahanap natin na pagbubunga, ito ay nagsisimula, ito ay nakaugat doon sa biyaya ng Diyos. Kaya kung hindi nagsisimula, hindi nakaugat doon sa biyaya ng Diyos, na laging nag-aanyaya yung Diyos sa atin, na matuto ka sa akin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, come to me, all ye who are weary and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. And learn from me, and you will find rest for your soul. So, yung pong pagtanggap, pagkatuto sa ating Panginoon, yung biyaya na iyon, yung magbibigay sa atin ng tibay sa buhay. At yung bunga ng ating pag-asa na yon sa biyaya ng Diyos, ay doon talaga magmumula. Kung tayo ay nakaugat doon sa biyaya ng Diyos. So, ang tunay na pamumunga ay nagsisimula sa pagiging nakaugat sa biyaya ng Diyos. Minsan, hanap sa bunga sa ating buhay. Pero ang tanong ay nakaugat ba tayo sa biyaya ng Diyos? Kumustahin natin yung ating buhay. Ang dami-dami nating ine-expect sa buhay ng iba, sa buhay natin, personal na buhay natin, pero pag tinanong natin yung sarili natin, kumusta ba ako? Nag-uugat ba ako sa biyaya ng Diyos? Kumusta ba ang aking personal na relationship sa Diyos? Ang sabi ng Scripture, Psalms chapter 1, verses 1 to 3, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Yung kanyang kagalakan, yung kanyang kasiyahan ay walang iba kundi sa salita ng Diyos. At pinagbubulay-bulayan niya araw at gabi. Can you imagine that? Araw at gabi na pinagbubulay-bulayan. Sabi nga, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Sabi ng sumulat nitong awit, sabi niya, tulad siya ng punong kahoy na itinanim sa gilid ng batisan at siya'y namumunga sa tamang panahon. At ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Ano man ang kanyang gawin ay pinagpapala o nagiging successful. It prospers. So yan yung larawan na gustong ipinta sa atin, ipakita sa atin. In short, blessed is the one whose delight is in the law of the Lord. They are like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. And you will notice na hindi lang basta tumubo yung puno. Ang sumulat ng awit, ang sabi niya, planted, itinanim. Tulad din ng pagkatanim sa atin ng Panginoon kung nasaan tayo.
at kanyang patuloy na pinagpapala. So, makikita natin yan, positioned intentionally by the life-giving source. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin, naglagay sa atin kung nasaan tayo ngayon. Kung ikaw man ay housewife, o house husband, o ikaw ay isang manggagawa, o ikaw isang estudyante, o ano man yung kalagayan mo sa buhay, inilagay ka ng Diyos dyan sa position mo na yan, intentionally. At kung ikaw ay merong totoong kaugnayan sa Kanya, ay ikaw ay isang puno na itinanim doon sa gilid ng batisan. No? At namumunga sa tamang panahon, ang dahon hindi nalalanta at nagtatagumpay sa lahat ng iyong ginagawa. Ang flourishing po dyan, yung pamumunga is not trying harder. Hindi yung trying harder to do things. Kung hindi, it's about rootedness. It's about yung root natin ay umuunlad, lumalalim, nagiging matibay, lumalago yung ugat ng puno. Sa agriculture, alam na mga kapatid natin na nagsasakahan, alam na yan na yung health ng bunga is determined by the health of the root. Kahit yung palay lang, kahit yung bigas lang, pagka pangit yung ugat, alam natin na hindi magiging maganda yung bunga. No? One way or another, na apektuhan yung ugat, hindi magiging maganda ang bunga. And farmers know that. Hindi makakasurvive ng tagtuyot, hindi makakasurvive ng mga bagyo, at hindi makakasurvive sa pag-atake ng mga peste sa sakahan. No? Lalo kung mayroong depekto yung ugat ng halaman. Kung kayo po ay halaman, kung tayo ay halaman, ang tanong, ano yung pinagkukunan natin ng buhay bilang halaman? Yung biyaya ba ng Diyos ang source natin ng buhay? O yung approval ng mga tao, yung applause, palakpak ng mga tao, yung paghanga ng mga tao, yun ba yung source ng buhay natin? Or yung ating performance? Magaling ako, matalino ko, mahusay ako sa lahat ng larangan. Yun ba yung pinagmumulan ng buhay natin? O yung ating emotions, feel ko okay ako. Feel ko okay ako ngayon. Dahil okay ako, I will praise the Lord. I will worship the Lord. Dahil ang pinagkukunan ko ng buhay ay yung aking emotion. Alam natin na yung emotion ay pabago-bago. No? Kaya kung if I feel good, I will worship the Lord. If I don't feel good, and if I don't like worshiping the Lord, na feel like I don't want to worship the Lord, I will not worship the Lord. So, saan nagmumula ang iyong buhay? Doon ba sa iyong performance? Doon ba sa iyong emotion? Doon ba sa palakpak, paghanga ng mga tao? O doon sa biyaya ng Diyos? Na bawat araw gigising ka at sinasabi pa nga, every gising is a blessing. Sabi pa ng isang comedian na may aral din naman at katotohanan, every gising is an eye-opening. Totoo naman, pagka gumising ka, anong una mong gagawin? Of course, ibubukas mo ang iyong mata. On another level, every gising should be an eye-opening. Ibukas natin yung ating mata sa mga biyaya ng Diyos. Nagising ka pa. Malakas ka pa. So every gising should also be an eye-opening. Of course, it is also a blessing.
ito po yung problema. Marami sa mga Kristiyano, marami sa mga mananampalataya ay kagaya nung nabili kong halaman. No? Ilang araw, ang ganda-ganda ng halaman, ang ganda-ganda ng dahon, pero dahil walang ugat, no, namamatay din. Namamatay din. That's the problem. Yung iba nakadepende sa performance, trying to earn God's love by doing more. Gagawin ko pa to para sa Panginoon. Yun ang problema. Achieving more. Yung iba naman, nababurn out. Running on empty. Akala ay pagka busy ka na, productive ka na. Pag marami ka ng ginagawa, productive ka na. So, ilan sa mga problema. At yung iba naman ay napakababaw ng connection sa Diyos. Kumbaga sa ugat, halos nasa iba, nakapatong lang yung ugat. Napaka-shallow ng connection. A-attend dito sa bulwagan, naririnig yung salita ng Diyos, paulit-ulit na sinasabi ng pastor, ng preacher, ng messenger. Minsan nakukulitan na rin siya sa sarili niya, pero hindi pumapasok sa puso. Hindi nagpe-penetrate sa puso yung mensahe ng Panginoon. Shallow, mababaw yung ugat, yung connection sa source ng buhay. Napaka-babaw. Meron akong kaibigan, ang sabi niya, Pastor, sabi niya gano'n, feeling ko, ako ay parang yung damong ligaw na makikita mo kung saan-saan, nakatubo. Pero, hindi talaga lumalago. Hindi nakakalago. And I believe, marami sa atin ang merong ganoong kaparehong damdamin na parang damong ligaw kung saan-saan lang naroon pero hindi talaga umuugat. Wala talagang malalim na ugat. Ganunin mo lang siya. Tanggal na yung damo na yun. Ganon ang mangyayari kung hindi tayo nakaugat. Hindi malalim ang ugat. Kung hindi yung murang ugat natin handa na talagang sumipsip ng nutrients doon sa source ng buhay at magpapatuloy na nakaugat sa ating Panginoon. Alala ninyo, yung bayang Israel ay parang ganoon. No, kung saan-saan napadpad. At yung bayang Israel ay nandun sa ilang, rescued from Egypt. Iniligtas sila ng Panginoon, inilabas sila sa bayang Ehipto, pero sila ay nandoon. Pagala-gala, paikot-ikot sa kawalan, sa wilderness. At ang masaklap pa, walang koneksyon sa Diyos na nagligtas sa kanila mula doon sa Egypt. Anong ginagawa nila? Puro complain. Complain ng complain. Complain sa pagkain, sa inumin, sa pagod nila, sa pagpapaikot-ikot doon sa ilang. At minsan ganoon, pagka hindi nakaugat tayo sa pinagmumulan ng buhay, tayo ay pawalang-walang sa salita ng iba. Tulad ng bayang Israel. Let us seriously consider, mga kapatid, in our silence, in a few moments natin, tayo ba ay nakatanim? O tayo ay tulad ng Israel na paikot-ikot lang at disconnected. Sa totoo lang, disconnected sa Panginoon. Dahil walang personal na paglago sa pagkakilala sa Kanya. Walang personal na pagnanais na maging matibay
Yung pagkakakilala sa Kanya. So let us silently, sa ating pananahimik, tingnan natin ang ating mga sarili. Huwag nating pakialaman yung katabi natin o yung kakilala natin na yon. But this time, I want us all to look at ourselves. Am I planted or am I drifting? Ako ba ay may ugat o ako ay walang ugat? Tandaan po natin, ito ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ang sino mang nanalig kay Jesus, ang sino mang nakay Kristo, ang sino mang nanalig kay Hesus Kristo, nagpaligtas sa ating Panginoong Jesus, ay tulad ng puno na nakatanim sa gilid ng batis. Sino po dito yung nanalig kay Jesus? Meron bang nanalig kay Jesus? Taas nga po ang kamay. Tayo'y nananalig sa ating Panginoong Jesus. Salamat po. Kung tayo nanalig kay Jesus, tayo ay nakay Kristo. We are in Christ. And those who are in Christ are like that tree planted by the stream. Imagine po ba ninyo ang inyong buhay, ang ating buhay, na dahil tayo na kay Kristo, tayo ay nakatanim doon sa gilid ng batis. Ano ngayon kung sa gilid ng batis? Ano bang kailangan ng halaman? Tubig. Sikat ng araw. Nandun lahat yun. Nandun lahat. Provided by our Lord. Kung saan itinanim ang puno na yon. Sabi sa atin, ang sino mang nakay Jesus ay tulad ng punong itinanim sa gilid ng batis. Sinabi natin kanina, sino yung nanalig kay Jesus? Ang sino mang nanalig kay Jesus ay nakay Jesus. We are in Christ. Yun yung kahulugan ng in Christ. Tayo ay nagpaligtas kay Jesus, ang Panginoong Jesus ay nakatira sa atin, ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. John 1:16, ang sabi pa, from the fullness of His grace, from the fullness of Jesus' grace, we have all received blessing, one blessing after another. Yung pagpapalang tinatanggap natin, hindi lang isang pagpapala, hindi lang dalawa, at daming mga pagpapala. Hanggang ngayon, hanggang nandito tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon. At ito ang good news. Hindi lang tayo binibigyan ng Panginoong Hesus ng isang basong tubig. Hindi lang isang basong tubig, kundi doon nga tayo sa gilid ng batis. We can enjoy God's blessing as much as we need. Hindi lang 1 cup ng tubig na kailangan natin. He plants us by the stream. And the truth is, Jesus is the living water. Si Jesus ang buhay, nagbibigay buhay, ang tubig na nagbibigay ng buhay. John 4:14, whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Ang sino mang uminom ng tubig, sabi niya gano'n, ay hindi na muling mauuhaw. Of course, Jesus Christ is not talking about yung literal na water, kung hindi mismong siya. Ang sino mang manalig sa Kanya, uminom ng tubig, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ay hindi na muling mauuhaw. Hindi na muling mauuhaw. It will become in him a spring of water welling up to eternal life. Hanggang sa tayo ay makapiling na niya doon. Hindi tayo mauuhaw. Mauuhaw tayo sa literal na tubig, pero sa maraming bagay sa buhay na ito ay hindi na natin hahanapin pa ang iba sapagkat ang Panginoong Hesus ang siyang tubig
na magtitighaw sa ating uhaw. You don't have to fight for God's attention. Sa totoo lang mga kapatid, hindi natin kailangang magpakita pa showmanship sa Panginoon para makuha lang natin atensyon niya. Kuhang-kuha na natin ang atensyon ng Panginoon. God already has our attention. In fact, sa atin nga ang tingin ng ating Panginoon. Kaya basa niya, ang laman ng isip natin, ang laman ng ating puso. So, you don't have to fight for God's attention. We already have it. Hindi rin natin kailangan mag-manufacture ng fruit. Sapagkat ang banal na espiritu na nakatira sa bawat nanalig kay Jesus, ang siyang magbubunga ng bunga na yon. Bunga ng espiritu. Ano yung mga bunga ng espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Hindi natin kailangan mag-manufacture kasi kusa. Tulad ng puno, kusang bubunga siya kung yung ugat niya ay naka-ugat. May tamang tubig, may tamang sunshine. Kusang bubunga. At ano ang bunga? Basahin nga po natin ng malakas. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung banal na espiritu na nakatira sa atin, ito ang kusang magbubunga sa atin ng mga bagay na ito. Kaya ang tawag nga, bunga ng espiritu. Tulad ng puno na nakatanim sa batisan, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. So, imagine, balikan lang natin yung katotohanan na yon. Yung tubig sa batis ay overflowing, sapat na sapat, unstoppable. No? Yung biyaya, nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos, unending din. Laging sapat ang biyaya ng Diyos. At itong katotohanan na ito, na yung ating union with Christ means His life flows into ours. Our roots are in Him, and His strength becomes ours. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na maraming mga Kristiyano, yung first part lang na mabuting balita ang alam at pinanghahawakan. Okay, iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. He died in our place. Pero itong katotohanan na ito, na ang Panginoong Jesus ay nabubuhay sa atin, hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin. Yung buhay natin, dahil tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, yung buhay ng Panginoong Jesus ay dumadaloy sa buhay natin mismo. No? Yung ugat natin ay nakaugat sa Kanya. Kaya yung lakas din niya ay nagiging lakas din natin. Kung sa sarili nating lakas, sa sarili nating kaisipan, tayo mananangan, mahina tayo. Pero dahil tayo ay umuugat, lumalago, tumitibay ang ugat na yan, yung lakas ng Panginoong Jesus, yun din ang nagiging lakas natin. Yung buhay ng ating Panginoong Jesus ay dumadaloy sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan din ng ating buhay. So, anong dapat nating gawin? Knowing all this, mga kapatid, ano ang dapat natin gawin na dapat pala nakaugat tayo sa ating Panginoon? Alalahanin natin yung katotohanan, unang-una, na bukod sa tayo hiligtas ng ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ay nananahan sa atin. Ito yung katotohanan na laging nane-neglect natin. Ang Panginoong Jesus,
ay nananahan sa atin. At yung buhay natin, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang Panginoong Hesus ay nananahan. Dahil dito, may ilang mga bagay na para yung ugat natin ay lumalim, tumibay. Balik lang tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Balik lang tayo sa salita ng Diyos. Yung kanta ng mga bata, read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Maraming pagkakataon po sa buhay ko, kapag nakakalimutan ko ang salita ng Diyos, kapag nakakalimutan ko ang Panginoon sa aking buhay, doon po ako nahuhulog sa kasalanan. The evil one will keep you from God's Word. Will keep you from reading and reaching out to God through His Word. Ilalayo kayo sa salita ng Diyos. In the same way, God's Word will keep you out of the evil things and the evil one. Kaya balik tayo, mga kapatid. Ano kung dating, nung una kayong nanalig sa Panginoon, talagang on fire kayo, yung first love niyo yung sinasabi ninyo, mahal na mahal mo yung Panginoon, talagang walang sandali na hindi ninyo binubuklat yung Bible ninyo, at talagang bawat sandali, kausap niyo yung Panginoon. Salamat, Panginoon. Nag-uumapaw yung puso ninyo sa pasalamat. Balik ninyo. Balik ninyo yun. Na bawat sandali sa buhay ninyo ay pakikipag-usap sa Panginoon, pananalangin sa Kanya, pakikipag-usap sa Kanya. Yung scripture ay gagawin nyo not as checklist. Okay, Monday, meron akong reading scripture, check na yan. Do that not as a checklist, but as a way of nourishment, as a stream of nourishment, para yung ugat ninyo ay lumago, ang pagkaugat, ang koneksyon natin doon sa nagbibigay ng buhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. So, go back to Scripture. Go back to prayer. Go back to prayer. Yung iba, ang katwiran nila ay busy masyado, hindi na makapanalangin. Alam nyo, mas busy nga ang araw natin, dapat lagi tayo lalong manalangin. If a busy day is ahead of us, the more that we should pray. At sasabihin natin, we're too busy not to pray. Sobrang busy ko, lalong kailangan ko talagang manalangin. Lalong kailangan ko ng matibay na koneksyon. Lalong kailangan ko ng matibay at maliwanag na kaisipan at karunungan na binibigay ng Diyos. And finally, meron kang community. Kung ang ating Panginoon nga, merong community of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Yung ating Creator, merong community. Tayo pa, lalo pa tayo, ng ilikha niya. Mga sociable people. No? We need to have a community. Kung meron kang kakilala na pinagtitiwalaan mo, to check on you rin. Maging accountable ka rin, o Brad, o sis. Of course, we recommend na kung lalaki ka, lalaki rin ang accountability partner mo. Kung babae ka, babae rin ang accountability partner mo. And you will be asking questions, mga serious questions na, kumusta ba buhay mo? Kumusta ang iyong pag-uugat sa biyaya ng Diyos? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? O yung mga butiki at ipis na lang ang pinababasa mo ng Bible mo? Ganda-ganda ng cellphone mo. Yung Bible mo naman, puro alikabok. Have someone
one or two people, so you can have a community. Na palagay yung loob mo na makakasama, i-check ka rin sa mga panahon na ikaw ay may mga pagkakamali. So, scripture, prayer, and community, mga kapatid. Over the past decade, magde-decade na, ang prayer natin, even sa church, local church na ito, tayo ay maging streams of living water. Kung paanong ginagamit, pinapadaloy ng Panginoon sa bawat isa sa atin, the church as a whole ay maging streams of living water. Of course, ang ating Panginoon, ang stream of living water, papadaluyin din natin sa buhay ng bawat isa sa atin. At maging ganon ang ating influence sa iba, mga kapatid.